Welcome back sa Pangkabuhayan TV. To this video, pag-usapan natin itong text message na natanggap natin sa ating inbox mula po sa GCash. So ito po ay reminders or paalala para sa lahat, hindi lang po siguro sa akin. Malamang naka-text blast po ito sa lahat ng mga GCash users. So regardless kung saang location tayo, napapadalahan ng ganitong mensahe. So itong mensahe talaga ay kung iisipin ninyong mabuti at ilagay niyo talaga sa inyong isip, hindi na kayo magdalawang isip kapag halimbawa mayroon pong text na iyong natanggap from GCash na naglalaman ng link, hindi po sa kanila galing yun. Ito po ang laman ng kanilang text. Kahit GCash ang nag-send ng link, huwag i-click. Huwag nating kalimutan, hindi dapat i-click ang mga link na natanggap natin sa text. Dahil kagagawa na ito ngayon ng mga scammers. So tandaan, official GCash will never send links para G-safe tayo. So hindi na talaga nagpapadala ng link ang GCash. Pero baka one of these days nakakatanggap ka ng GCash message sa iyong inbox pero mayroong link, hindi po sa GCash galing yan. Sila po ay mga scammers na hina-hijack po nila yung number ng GCash na para ang lalabas na sender ay GCash at kayo po ay parang hindi ninyo inaakala na scammer sila dahil yun na nga GCash. Pero ang tawag po dyan, based po sa BDO text na ating natanggap din, which is gagawa din tayo ng update nito sa susunod kong video. So, sa GCash muna tayo mag-focus. So, kagagawan po ng mga scammers ang magpapadala ng link. Gagawa po sila, mayroon po silang software na gagawin or ginagawa na ito po ay copy po nila ang way kung paano po ang GCash nagsisend ng text messages. Ang kaibahan lang, mayroon po itong link. So, kung mayroong link, wala na. Burahin nyo na. Huwag nyo pong subukang pindutin. Dahil yun po ay malamang naglalaman din ng malware kung saan pag napindot po ninyo yan, makaka-capture ang mga detalye sa inyong cellphone. So, pwede silang makapasok sa inyong cellphone at pwede silang makagawa ng transaction sa inyong cellphone. Halimbawa na lang sa inyong GCash account. Pwede nilang pwede nilang ma-hijack yun. Makuha nila lahat na detalye at pati laman. Ang dami-dami na natin nababasang mga post sa iba't ibang mga groups, humihingi ng tulong dahil sila po ay nawalan ng pera sa kanilang GCash. Kaya mag-ingat po tayo mga kababayan, mag-ingat po tayo, aking mga followers dito po sa Pangkabuhayan TV. Sinadya ko pong gumawa ng video na to dahil po dumadami na po kayo na nagpa-follow sa ating YouTube channel at ayaw ko pong isa din po kayo sa magiging biktima ng mga scammer. So common na ngayon ang mga pagnanakaw ng mga pera sa iba't ibang e-wallet. Bago lang ang GCash, di ba? So dahil yun na nga, ang mga scammer ay hindi talaga or hindi nila sinasanto kung sino yung mayroong mga doubts pa sa sarili, mayroong mga doubts sa isip. Kasi ang pakana nila, may mga rewards or mga points at kung ano pa na ikakabuti mo daw at maaaring makakuha ka ng benefits pag pindutin mo yung link. Pag ganyan po ang ginagawa or ganyan po ang nababasa ninyo sa
text, please, huwag nyo nang subukang pindutin. Baka mapapahamak pa yung mga online banking ninyo, mga e-wallet app ninyo dahil po pinindot ninyo yung mga link na pinasa sa text. Pag halimbawa, mayroon din kayong, kasi hindi lang po sikat na mga pangalan na nagte-text sa atin ang nagpapadala ng link. Mayroon ding mga cellphone number, at yung mga cellphone number pa, ang ganda ng pagkagawa ng kanilang text na kung ikaw ay inosente at walang kaalam-alam, mapapapindot ka talaga doon sa link na 'yon. Pero pag may link, lalo na kung hindi mo naman nasa contact siya, automatic po report, i-block, or delete. Yun po ang tanging paraan para maiwasan ninyo. Guys, matagal na po akong nag-GCash. Matagal na po akong gumagamit ng e-wallet. Hindi pa nga siguro kayo nakagamit ng e-wallet. Hindi ako nahuhuli. Sa GCash, ako din ay isa sa mga sumubok sa freelance ng GCash, sa Maya at sa iba pang mga online banking. Ako din ay talagang sinusundan ko kung ano yung mga bagong digital na mga program, digital na mga app para ako mismo ang makapag-try. Never pa po akong nanakawan dahil nag-iingat ako, lalo na doon sa mga text messages, lalo na doon sa mga link. At isa pa, ang business po namin ay related po sa GCash. Napakalakas, at ito nga ang nagbigay sa amin ng medyo maginhawa na ngayon dahil po sa GCash. Pero never po kaming na pasukan ng scammer. Marami kaming mga customer na i-scam, pero so far sa amin, dahil sa sobrang pag-iingat, kahit ako yung cellphone na ginagamit namin sa shop na for GCash ay hindi po pinapagamit ng kahit kanino for social media or kahit anong mga website, kundi GCash alone. Kung may messenger lang, tapos ipapadala lang nila yung mga screenshot at yun lang. Pero yung mag-access ng iba't ibang mga website at saka magbabasa ng mga text messages, wala pong pinapahintulutan ng mga kasamahan or mga tauhan namin. Kaya nasa pag-iingat talaga ang lahat para magiging safe tayo. So again, paalala lang sa lahat, huwag pindutin ang mga link na matatanggap ninyo sa text or sa inyong mga messenger or kahit saan man. Huwag basta-bastang click ng link dahil ang mga scammer ay marunong po. Mayroon po silang pinapadalang malware dyan sa mga link na yan at pwedeng makuha or ma-hijack yung mga personal details ninyo na magagamit nila laban sa inyo or mananakawan yung mga e-wallet like GCash dyan sa mga cellphone ninyo. So maraming salamat at please huwag kalimutang mag-like at i-share ang mga video natin para marami din po ang makakaalam. So, ligtas ang may alam, sabi nga. So, God bless po and thank you very much. See you again. Paalam.